Balita naman po sa labas ng bansa, piniling bumalik ng maraming Palestinong bakwit matapos tuluyang abandonahin ng Israeli forces ang Jabalia Refugee Camp sa Gaza City. Kasunod yan ang malawakang opensiba ng IDF sa Rafah matapos ang pinaniniwala ang pagkukuta ng grupong Hamas. Yan nga ay kahit ipinag-utos na ng International Court of Justice na wakasan na ang pambobomba sa Rafah. Karamihan sa mga sibilyan nabulaga sa matinding pinsalang iniwan ng Israeli Defense Forces sa napulbos na lungsod. Sa huling taya, umakyat sa higit 36,000 at 700 Palestinong patay sa patuloy na digmaan ng magkabilang puwersa. Sa ilang pang balita po naman sa iba, yung dagat abay hindi bababa sa 10 ballistic missile ang pinaniniwala ang pinakawalan ng North Korea sakop ng Pyongyang. At ayon po sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, pawang mga short-range missile ang kanila pong nadiskubre na tuluyang bumaksak sa eastern coast ng Nokor. Naglabas po ng advisory ang Japanese Coast Guard na maging alerto sa anumang pong posibilidad na pagbagsak ng mga debris galing sa himpapawid. Kinundin na rin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang hakbang ng North Korea na sang-ayon po daw sa umiiral na UN na sinasabing ang hakbang na ito ay hindi naman daw sang-ayon dito po sa inilalabas na mga kautusan ng UN. Patuloy naman daw nakikipag-ugnayan ngayon ng Seoul sa Tokyo at Washington sa naturang pangyayari. Kamakailan po lamang ay nabigo ang North Korea matapos pong sumabog sa ere ang kanilang inulunsad na military satellite sa kalawakan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Seoul sa Tokyo at Washington sa naturang insidente. Samantala, hindi nga bababa sa 22 patay habang 70 ang sugatan matapos mahulog ang isang pampasaherong bus sa bangin sa Akkur, India. Pawang mga pilgrim ang sakay ng pampasaherong bus na tutungo sana sa templo sa Jammu. Base sa inisyal na investigasyon, sirang kalsada na isinasailalim sa road widening project ang dahilan ng disgrasya. Nangako naman ng Indian government ng tulong at suporta sa mga apektadong biktima. Kritikal ang 9 na taong gulang na babae matapos po namang madamay sa pamamaril sa isang restaurant sa London, United Kingdom. At ayon sa report, sakay ng motorsiklo ang gunman ng pagbabarilin ang 3 kalalakihang nakatambay sa labas po ng restaurant. Kinumpirma ho naman ng 3 target na kalalakihan na hindi nila kakilala ang nasabing biktima. Maayos na hong kalagayan ng mga lalaking biktima na nagkaroon ng ilang tama ng bala sa kanilang katawan. Nagkakaroon na ng investigasyon ang pulisya sa London sa nangyaring pamamaril habang patuloy po ang ginagawang manhunt ngayon sa may gawa ng panibagong gun violence sa UK. Banta naman ang iba't ibang klase ng sakit matapos ang nararanasan pa ring matinding pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Ayon sa ulat, halos 600,000 residente ang apektado ng nasabing kalamidad. Sa tayangan ng mga otoridad, pangunahing sakit na kalaban ngayon ng kanilang residente ang leptospirosis matapos umabot sa 7 ang naitalang namatay bunsod nito. Ayon sa report, posibleng nasa 2,300 na kaso ng sakit ang naitala sa binahang lugar. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.